Hello guys, welcome to today's Topic TV. May kumalat na balita kamakailan tungkol sa umano'y LPG shortage sa Pilipinas, kaya maraming kababayan ang nabahala at nagtanong kung totoo na bang mauubos ang supply ng gas sa bansa. Marami ang natakot, lalo na nang may mga nagsabing tumaas ng husto ang presyo at baka lalo pa itong sumipa sa mga susunod na araw. Kaya sinuri natin kung ano ba talaga ang nangyari. Sa mga panahong iyon, lumabas sa mga ulat na wala pang aktwal na LPG shortage sa Pilipinas. Ibig sabihin, may sapat pang supply at hindi pa umaabot sa puntong wala nang mabili sa merkado. Pero kahit walang shortage, ramdam pa rin ng marami ang problema, lalo na sa presyo. Isa sa mga naging dahilan nito ay ang tensyon sa Middle East. Dahil dito, naapektuhan ang daloy ng langis at LPG sa pandaigdigang merkado. Dahil ang Pilipinas ay umaasa sa imported na supply, agad itong nakaapekto sa presyo ng LPG sa bansa. Kasabay nito, napag-alaman din na limitado ang reserba ng LPG sa Pilipinas. Kung sakaling magkaroon ng matinding problema sa supply, ilang linggo lang ang kayang itagal ng kasalukuyang imbakan. Dito nagsimulang mangamba ang publiko. Habang tumataas ang presyo, mas naramdaman ito ng mga ordinaryong mamamayan. Ang mga pamilya ay napilitang mag-adjust sa kanilang budget. Ang dating sapat para sa pang-araw-araw na gastusin ay kinailangan pang pagkasyahin. Hindi lang mga household ang naapektuhan, pati ang mga maliliit na negosyo tulad ng karinderya at street vendors ay nahirapan. Dahil sa pagtaas ng gastos sa LPG, napilitan silang magtaas ng presyo ng pagkain na nakaapekto naman sa kanilang mga customer. Sa gitna ng sitwasyong ito, nagdeklara ang gobyerno ng energy emergency bilang paghahanda sa posibleng krisis sa supply ng enerhiya. Hindi ito nangangahulugang ubos na ang LPG, kundi isa itong hakbang para maiwasan ang mas malaking problema kung lalala ang sitwasyon sa pandaigdigang merkado. Habang nangyayari ang lahat ng ito, kumalat din ang iba't ibang impormasyon sa social media. May mga nagsabing ubos na daw ang LPG sa buong bansa, habang ang iba naman ay nagbigay ng sobrang taas na presyo na hindi naman kumpirmado. Dahil dito, nagkaroon ng panik ang ilang mamimili. May mga nagmadaling bumili at nag-imbak ng LPG kahit hindi pa naman kinakailangan. Ang ganitong reaksyon ay nagdulot ng mas malaking problema dahil ang panic buying ay maaaring magpabilis ng pagkaubos ng supply kahit sapat pa ito sa simula. Sa huli, naging malinaw na hindi kakulangan ng LPG ang pangunahing issue noong panahong iyon, kundi ang pagtaas ng presyo at ang takot ng publiko. Ang sitwasyong ito ay naging paalala kung gaano kahalaga ang tamang impormasyon at pagiging kalmado sa panahon ng ganitong mga issue. Bilang mga mamamayan, mahalagang maging responsable sa ating mga desisyon. Iwasan ang panic buying, gumamit ng LPG ng maingat, at tiyaking ang pinaniniwalaang balita ay mula sa mapagkakatiwalaang sources. Dahil sa panahon ngayon, ang maling impormasyon ay maaaring magdulot ng mas malaking problema kaysa sa aktwal na kakulangan. At para sa mga nanonood, ang Today's Topic TV ay patuloy na maghahatid hindi lang ng balita tungkol sa krimen, kundi pati ng mga mahahalagang issue na may kinalaman sa ating pang-araw-araw na pamumuhay. Layunin ng channel na magbigay ng awareness, makatulong sa pag-unawa sa mga nangyayari, at makatulong sa bawat Pilipino na maging mas handa at mas maingat sa araw-araw. Kung naranasan ninyo ang epekto ng pagtaas ng LPG, ibahagi ninyo ang inyong karanasan sa comments. At para sa iba pang ganitong klaseng impormasyon, huwag kalimutang mag-like, share at subscribe sa Today's Topic TV. Ingat po tayong lahat.